Magandang umaga po muli sa ating lahat. At tayo nga po ay tinipon upang sumamba at magbigay ng ating mga pasasalamat at higit sa lahat upang mapakinggan ang salita ng Diyos sa atin. Ito yung sentro ng ating pagsamba. At kaya muli sa umagang ito ay pagpapatuloy natin ang ating panambahan at ang pagharap natin sa Panginoon. Gaya ng nabanggit kanina, para sa marami sa mga Pilipino, ang holidays na paparating ay tunay nga pinaghahandaan. Sabi nga natin, it is something they look forward to for different reasons. Sa iba-ibang kaparaanan at iba-ibang mga kapahayagan. Meron nga mga iba na masabi nga ito'y panahon upang mag-celebrate yung religious flavor at para naman sa iba ay ito'y bakasyon. Talagang malayo pa lamang marahil ay pinaghahandaan na kung paano nila gagamitin yung mga leaves sa trabaho, yung mga inipon para mag-google sa mga panahon na ito sa kapahingahan. At from the religious to the recreational, ay talagang pinaglalaanan ng mahaba at careful na planning, itinerary, at may looking forward sila kung ano rin yung makukuha nila at the end of the day. So sa ating bayan, iba't ibang lugar ng ating bayan ay maobserbahan natin ang iba-ibang mga kaganapan. Nandun na rin marahil sa panahon ng Holy Week ay ang mga iba't ibang prosesyon na maglalakad yung mga sundalong Romano. May mga masasaksihan na pagpapapako at may mga sabihin natin na reenactment ng mga nangyari o naganap ng mga bagay na nakaraan. Ngunit para sa marami, iba-iba man yung kanilang kaisipan o yung kaunawaan nila sa nangyari at naganap na kamatayan ng ating Panginoon, they are even incorporating, naglalagay, nag-i-inject ng mga pamahiin. At ito ngay masabi na natin na iba yung kanilang pagkakaunawa sa aktwal na nangyari nung panahon na iyon. And tayo bilang mga mananampalataya ay malinaw yung biblical narratives ng buhay ng ating Panginoon, ng kanyang pagkapako sa krus, ng kanyang kamatayan at ang kanyang pagkabuhay muli. Nawa, I assume also, no, at maging challenge sa atin na maging maliwanag, malinaw ang mensahe ng Ebanghelyo. So we can see that however religious people are, walang katiyakan sa kanilang pinaniniwalaan. There is no certainty unless they truly believe and they truly be like the Bereans na tinitingnan ang salita ng Diyos. Many follow their traditions with or without giving much thought. May mga kanya-kanyang panukala o kanya-kanyang kaisipan patungkol sa totoong nangyari. At dahil nga walang katiyakan, gaya na lamang rin ng kurso ng mundo na kung saan ang sinasabi, dadalawang bagay lamang daw ang tiyak sa buhay na ito. Ang pagbubuwis at ang kamatayan. So ito lamang daw mga bagay na tiyak. Pero tayo, bilang mga mananampalataya, bilang mga tinubos ng Diyos, ang katiyakan ay nasa ating Panginoong Hesus. Ang kasapatan ay nasa Ebanghelyo ng ating Panginoon. And we search the Scriptures, wholeheartedly know our Savior. We have full confidence, trust, and certainty on what Christ did for us. Kaya muli, nawa ang panahon na ito at maggamit rin natin para magkaroon tayo muli ng pagpapalakas pa sa katiyakan na meron ang Ebanghelyo. Samahan niyo po ako sa umagang ito. Ang teksto po na gagamitin natin ay sa Bagong Tipan, sa sulat ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 15. Babasahin ko po ang verses 1 to 11. I'll be reading from the ESV, 1 Corinthians 15 verses 1 to 11. Now, I would remind you, brothers, of the gospel I preached to you, which you receive, in which you stand, and by which you are being saved, if you hold fast to the word I preached to you, unless you believed in vain. For I delivered to you as of first importance what I also received, that Christ died for our sins in accordance with the Scriptures, that he was buried, that he was raised on the third day in accordance with the Scriptures, and that he appeared to save us, then to the 12. Then he appeared to more than 500 brothers at one time, most of whom are still alive, though some have fallen asleep. Then he appeared to James, then to all the apostles. Last of all, as to one untimely born, he appeared also to me. For I am the least of the apostles, unworthy to be called an apostle, because I persecuted the church of God.
but by the grace of God I am what I am, and His grace toward me was not in vain. On the contrary, I work harder than any of them, though it was not I, but the grace of God that is with me. So whether then it was I or they, so we preach, and so you believe. Ito po yung magiging teksto natin sa umagang ito. At samahan niyo lamang po ako at tayo ngayon humingi ng kalakasan muli sa trono ng biyaya. Aming dakilang Diyos at mga bagyang Ama, kami ngayon ay lumalapit sa inyo, humihingi na inyo pong paggabay, na inyo pong pagpapatibay at pagpapalakas, naway magamit ang panahon na ito, ang inyo pong mensahe, ang inyo pong tagapaglingkod, para ang inyo pong mga tagapakinig, para po ay mamulat kami, mapalakas kami, at tumawag na wala pa po sa inyo. Nawa Panginoon, ang panahon na ito ay tunay nga na maihayag, maitaas ang inyo pong kadakilaan, at maging panahon din ng pagtawag ng mga wala pa po sa inyo. Ito po aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang pananampalataya natin ng Kristyanismo, ito ay isang napaka-unique na form or system of belief sapagkat ang itinataas natin, hindi lamang ang ating Panginoon, kundi yung mga aktual na kaganapan. We boast of the empty tomb. And only the Christian faith claims that its founder, ang ating Panginoon, was raised permanently and eternally from the dead. Siya'y nabuhay muli at siya'y nabubuhay, namumuhay na walang hanggan. Christianity preaches Christ risen from the dead. Hindi gagaya ng mga ibang system of belief na kung saan ang kanilang founder namatay, hindi nabuhay. At hindi nabuhay magpawalang hanggan. At sabi nga ng great reformer na si Martin Luther, the greatest importance attaches to this article of faith, for were there no resurrection, we should have neither comfort nor hope, and all that Christ has done would be in vain. Kung wala yung pagkakabuhay muli, naroon yung sentro na nandoon, sabi na natin, pag wala yung resurrection, ay wala ang pananampalatayang Kristiyano. At nag-agree din ang next in line na reformer na si John Calvin, na sabi niya, the resurrection of Christ is the most important article of our faith, the chief point of the gospel, than the main article of religion. Ito, narito, ang sentro, ang ginawa ng ating Panginoon, ngunit mas higit pa ang kanyang pagkakabuhay muli. And even the Princeton theologian na si B.B. Warfield, he says, Christ Himself deliberately staked His whole claim upon His resurrection. When asked for a sign, He pointed to this sign as His single and sufficient credential. Sa mga narratives ng Ebanghelyo, nung hininga ng ating Panginoon ng tanda kung ano ba ang kanyang gagawin, ito mismo ang tinukoy ng ating Panginoon, ang kanyang pagkabuhay muli. At kung hindi nga niya naggampanan ang bagay na yan, muli lahat niyan ay guguho. Walang maniniwala, walang mananampalataya sa pinapahayag nating Ebanghelyo. Kaya nawa ay makita natin muli na ito'y pagpapatibay, ito'y katiyakan ng pagkabuhay muli ng ating Panginoon. Kaya mensahe ko po sa atin sa umagang ito, the fact of the resurrection strengthens believers to live with certainty because our Redeemer lives. Ang katotohanan ng muling pagkabuhay ay nagpapatibay sa mga mananampalataya na mamuhay na may katiyakan sapagkat ang kanilang manunubos ay buhay. Hindi po nanantiling patay ang ating Panginoon. Siya'y nabuhay muli at siya'y nabuhay magpawalang hanggan. Magbigay sa atin ito ng katiyakan, kasapatan at mahimok tayo sa pananampalataya. Tayo ngayon nabubuhay sa isang, sabihin natin, fallen world. Dahil sa kasalanan ay bumagsak ang lahat. Ang mundo na ito ay nakakapagod, delikado, maraming nangyayaring wala sa ating kontrol. At masabi nga natin na walang katiyakan. Gaya na lamang nung pandemya na ito'y sumalubong. Wala siguro nagplano para dito. At masabi nga natin na naging patag tuloy ang antas. Ano man yung antas na yung pamumuhay, ikaw ay marahil pwedeng mamatay dahil dito. At kung ikaw ngayon ay buhay, magpasalamat tayo sa Diyos na sa kanyang sustenance para sa atin. It is an unforeseen providence that brought weakness to the strong and less to the plenty.
At kahit nga sa ating hinaharap ng mga holidays, wala ring katiyakan. Pinagpaplanuhan natin kung paano natin gugugulin yung mga araw na yon, pero hindi natin napapansin. 2 araw pala nawala para sa ating pagbabiyahe. At kinabukasan, April 1, may pasok na. So wala ring katiyakan. Parang napakabilis na lumipad ng mga araw. Hindi na siguro natin namalayan dahil pagod tayo sa biyahe at kinabukasan, papasok na. Pero tandaan natin mga kapatid, mga kaibigan, bawat araw na tayo nabubuhay ay bawat araw na papalapit at papalapit tayo sa ating huling araw. At kung tayo ngay umabot sa huling araw natin, ano ang kasunod? May katiyakan ka ba sa iyong sarili? Nananatili ba may kapanatagan ang iyong kaluluwa? Kundi ito'y paghihikayat muli, nawa sa umagang ito na makita natin ang kapanatagagan, ang katiyakan ay naroon sa ating Panginoon. Muli, ang katunayan o katotohanan na muling pagkabuhay ng ating Panginoon ay nagpapatibay sa mga mananampalataya na mamuhay na may katiyakan sapagkat ang ating Panginoon ay tiyak na nabubuhay. So 2 bagay ang gusto ko tingnan natin sa naayon sa ating teksto sa 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 11. Hatiin natin ito sa 2 bagay. Unang-una, ang ebanghelyo ay dapat na maliwanag. Malinaw dapat ang ebanghelyo. It must be clearly understood, truly believed, and faithfully lived with certainty. May katiyakan natin dapat na pinamumuhay ang ebanghelyo sapagkat ito'y naunawaan ng bawat mananampalataya. Sabi ni Apostol Pablo sa verse 1, "Now, I would remind you, brothers," pinapaalalahanan ni Apostol Pablo yung mga kapatiran doon sa Corinth. Kailangan paalalahanan sapagkat marami tayo at madalas ay madali tayong makalimot. Masabi na natin, it comes with age. Ngunit sa panahon natin ngayon, lalo na sa panahon natin ngayon, napakaraming distraction na madali tayong makalimot. Hindi natin napapansin, yung sinabi sa atin kanina lamang ay wala na. Lumipad na sa ating isipan. Kundi pinapaalala sa atin muli ang mga bagay na ito, kagaya ng pagpapaalala ni Apostol Pablo. "Of the gospel I preach to you, which you receive, in which you stand, and by which you are being saved." Ito yung pinapaalala ni Apostol Pablo. Ang ebanghelyo, napakabigat sapagkat sa ebanghelyo na ito na ating tinanggap, na kanilang tinanggap, na kung saan sila'y nakakatayo at sila nga ay naliligtas. So ganito yung function ng ebanghelyo. Nakapagpatibay, na sa ganun ay sila'y nakakatayo na may katindigan, steadfast, yung kanilang pagtayo sa pananampalataya, at sila nga'y naligtas. They were saved and are being saved. At ang higit sa lahat, ang ebanghelyo na to ay hindi naman imbento ni Apostol Pablo. Ang binanggit niya dito, "Of the gospel I preach to you, which you receive." Ang ebanghelyo na to ay hindi nagmula kay Apostol Pablo lamang, sapagkat siya ay tumanggap lamang rin ng ebanghelyo na ito. Hindi ito bago sa kanya. Ito rin ay pinahayag na kanya tinanggap din at pinatatag siya. The same gospel na ipinangaral niya, inhatid niya sa mga taga-Korinto at ngayon sa ating panahon. It is essentially the same gospel na umabot sa atin sa biyaya ng Diyos. At dahil sa ebanghelyo na umabot sa atin, tayo rin ay nakakatayo na may tindig sa pananampalataya, na tayo rin ay naliligtas. And hopefully we pray na ito patuloy na pagpapayag na ebanghelyo na ating natanggap ay matatanggap din ng iba para sa kanilang kaligtasan. "If you hold fast to the word I preach to you, unless you believe in vain." Nakakalungkot mga kapatid, sapagkat isa nga sabi natin sa pinakatrahedya ng buhay ng tao ang mamuhay sa lie, sa baluktot o hindi totoong mga bagay. Isipin na lamang natin ang haba ng ating buhay, ngunit sa dulo ng ating buhay, doon mo lamang malalaman na hindi pala totoo ang iyong pinanghahawakan.
Parang sabihin natin na sayang yung mga oras ng buhay ko. Kung alam ko lamang na hindi totoo yung bagay na yun, ay sana hindi na ako namuhay ayon sa bagay na yun. And unless we believe in vain, ganun din na ating sinasabi na bagamat tayo, sinasabi natin na tayo mananampalataya. Ngunit ito'y hindi naman totoo sa ating buhay. Nakakalungkot ang kasasapitan ng mga kagaya ng ganun. So either a person strongly believes in falsehood or not believing in undeniable truth. May mga tao na naniniwala sila gaano man kabaluktot yung pinaniniwalaan nila. At may mga tao rin na ayaw maniwala kahit undeniable yung isang bagay na sinasabi sa kanila. Nakakalungkot sapagkat tayo bilang mga mananampalataya, tayo dapat naniniwala sa mga bagay na tiyak, factual, totoo. At yung sa ganun, ang mga bagay na yun ay nagiging totoo sa atin. For I delivered to you, sa verse 3, for I delivered to you as of first importance what I also received. Dineliver ni Apostol Pablo of first importance, pangunahin. Kung babalikan natin sa Acts chapter 18, nabanggit doon yung missionary journey ni Apostol Pablo na he stayed there, ministered to them for 18 months, a year and a half. At for sure, hindi lamang mga basic stuff ang pinapahayag ni Apostol Pablo, kundi pinapahayag niya ang buong katubusan ng Diyos. And Paul did not even invent yung kanya pinapahayag sa kanya stay. Sabi nga niya sa Galatians chapter 1, verses 11 and 12, for I would have you know, brothers, that the gospel that was preached by me is not man's gospel. For I did not receive it from any man, nor was I taught in it, but I received it through the revelation of Jesus Christ. Ito'y kapahayagan mula sa Panginoon. Ang ebanghelyo na kanya natanggap din, ang kanyang ebanghelyo na pinapangaral para sa mga mananampalataya, ang ebanghelyo na kung saan ito'y nagliligtas sa mga makasalanan. Ito rin dapat ang nakikita na ipinapahayag natin at nakikita na pinamumuhay natin. May katiyakan ang ebanghelyo, may kasapatan ng ating Panginoon at tayo rin dapat mamuhay na may maliwanag na kaunawaan sa ebanghelyo, may tiyak na sa pag-asang meron sa ating Panginoon at nakikita nating sapat ang ginawa ng Panginoon para sa atin. The very same gospel that the apostles delivered is the very same gospel we receive, in which we stand and in which we are being saved. Sa ganitong paraan lamang tayo maaaring mamuhay na may katiyakan. Kung ano yung totoo ng panahon nila, makikita natin na ito'y totoo ayon sa kapangyarihan at biyaya ng Diyos hanggang sa huling tupa ay maidala sa kawan ng Panginoon. Tiyak ang mga bagay na iyan. Tiyak ang ebanghelyo ng Diyos na magliligtas ng mga makasalanan. At tiyak din ang mga nagganap na ayon nga sa ebanghelyo. Paul makes clear to us that this message is of first importance. Pangunahin, pinakamahalaga, hindi maaring mawala. It is primary, central, and indispensable. Ano yung bagay na ito? Kaya nga napakahalaga na huwag tayong malito, gumawa tayo ng pag-iiba, o paghiwalayin natin ang mga sangkap sa ebanghelyo. The primary, central, and indispensable message of the gospel, let us not confuse those things. Let us not change those things. And we must not separate those things. Sapagkat kung tayo gumawa ng paghihiwalay sa mga primary things, if we ever dare do so, hindi na yan ang mensahe ng ebanghelyo na nagliligtas. Marami po sa atin, malamang pamilyar sa tinatawag na minimum due. Usually ito ay sa mga sabihin natin credit cards na kung saan meron tayong monthly billing. Ang maaari natin bayaran yung tinatawag na minimum due na kung saan pag binayaran natin yan, in good standing yung ating credit card. Pwede natin magamit pa next month na hindi tayo magkakaroon ng problema. Bagamat hindi yan yung buong amount na babayaran natin ayon sa ating bill, meron maliit na porsyento lamang. Ito yung minimum due na kung saan binayaran mo yan, ay pwede mo magamit pa rin ang iyong credit card.
The minimum payment is the smallest amount of money that you have to pay each month to keep your account in good standing. Sa ganitong paraan, makita natin na bagamat hindi yan yung suma total ng iyong kailangang bayaran, yun ay enough para magamit mo yan. At ganun din yung Ebanghelyo. Bagamat napakalawak na salita ng Diyos, ngunit ang Ebanghelyo ay zooming in doon sa mga napakahalagang bagay, the primary things, na kung saan yan ay sapat para sa buhay na magpawalang hanggan. Yan ay sapat para sa kaligtasan at katubusan. Yan ay sapat upang mamuhay tayo na may katiyakan. Bagamat napakalawak na salita ng Diyos, make the primary things the primary things. Hindi yung mga bagay na secondary, hindi yung mga bagay na tertiary, kundi ang pangunahing bagay ang siyang nagliligtas sa mga makasalanan. Kaya nga mag-ingat tayo mga kapatid. Whenever we hear, believe, or proclaim the gospel, pag binaba natin yung first importance, pag binaba natin yung mga primary things na yan, and in effect, tinataas natin yung mga secondary at tertiary na mga bagay. Hindi na yan ang Ebanghelyo. Hindi na yan ang nakapagliligtas na salita ng Diyos na tumatawag sa mga makasalanan. Yan ay gawa-gawa na nating Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo na natatabunan ng marami at sari-saring hindi pangunahin na mga katuroan ay hindi nagpapatibay sa mga mananampalataya. Bagkus, ito ay nagdadala sa kanila palapit ng palapit sa pagdududa at maling pananampalataya. Ganitong ginagawa na isang very confused na gospel na ang pangunahin, kagaya na sinabi ng Apostol Pablo, at lalo na sa kabanata na ito ay patungkol sa pagkabuhay muli ng ating Panginoon. Ang kanyang buhay, kamatayan at pagkabuhay muli. Those are the primary things of the gospel. Hindi ito yung mga bagay na dapat nating itaas sa kagaya na lamang ng ating pananaw sa huling araw. O di kaya ng mga awit na pwedeng kantahin sa iglesia. O yung mga pananamit o mga bawal kainin. Hindi yan ang primary things, mga kapatid, mga kaibigan. But the primary things are those that saves us, ang buhay, kamatayan at pagkabuhay muli ng ating Panginoon. Ito yung Ebanghelyo na pinapahayag natin. Na ito yung Ebanghelyo na sinasandalan natin na nakapagliligtas sa mga makasalanan kagaya ko at kagaya nating naway. Makita natin that those are the primary things. Huwag natin itaas ang ibang mga bagay ayon o anlaban sa antas ng Ebanghelyo ng Diyos. Noong po magsisimula ang ikalawang gerang pandaigdig, World War II, na kung saan nagiging prominente pa lamang si Adolf Hitler, ay merong isang Pranses na nagmagandang loob sa kanyang bayan. Ang pangalan nito ay si Fernand Sorlo. Ano bang ginawa nitong nagmagandang loob sa kanyang kababayan? Si Fernand Sorlo ay pinublish niya sa kanilang wika, sa French language. Ito yung tinranslate niya yung Mein Kampf ni Adolf Hitler into the language of the French upang maunawaan ito ng kanyang mga kababayan. Bagamat sabihin natin na prominently ay galit na galit si Adolf Hitler, masidhi yung kanyang galit sa mga Hudyo, ngunit nakakaligtaan o even napupuntan sa mga side na lang na ang kanyang galit din labas ng mga Pranses ay ganoon din. So ito si Fernand Sorlo ay nagmaganda loob upang isalin ito, upang maunawaan ng kanyang mga kababayan at makita nila yung panganib na dulot nitong kasulatan na ito at yung mga plano pa ni Adolf Hitler. At nagkaroon ng trial ngayon sapagkat siya inusig ng Nazi at ang nakakalungkot na bagay ay kinampihan ng gobyerno ng France ang mga Nazi at ang kanilang itinaas ay mga bagay na pang-secondary na lamang. Kinampihan nila at pinagbawalan itong si Fernand Sorlo na i-publish yun sapagkat sa technicalities. Wala daw copyright si Fernand Sorlo upang i-translate ang Mein Kampf sa salitang Pranses. Kung itong mga bagay na secondary ang ating itataas, makikita natin yung panganib na maidudulot nito sa atin mga kapatid. Kung tayo aasa na lamang sa mga technicalities, sa mga secondary na bagay, sa mga tertiary na mga bagay, we are missing out the point. That is why we keep the primary things, lalong-lalo na sa Ebanghelyo. Ang nagliligtas sa mga makasalanan ay ang buhay, kamatayan at pagkabuhay muli ng ating Panginoon, hindi yung mga ibang bagay.
Kaya ito yung ating pinapahayag at ito yung ating sinasandalan at tayo'y nananalangin upang magkaroon ng bisa ang Ebanghelyo ng Diyos. At ikalawa, hindi lamang dapat ito'y malinaw sa atin, dapat din ang mensahe ng Ebanghelyo bilang patotoo ay ayon sa salita ng Diyos na nagpapatibay sa mga mananampalataya. Ito'y dapat ayon sa salita ng Diyos. Hindi ito ayon sa kuro-kuro, hindi ito ayon sa ating sariling kaisipan, o hindi ito ayon sa ibang mga bagay, kundi ito'y dapat ayon sa salita ng Diyos. Paul reduces the gospel, the core message of the gospel. Nabanggit nga niya, I proclaim Christ and Him crucified. For sure, pag na-crucify ang ating Panginoon, siya'y nabuhay, siya'y namatay, at naroon rin yung kanyang pagkabuhay muli. Ang pinangaral na Ebanghelyo ng Apostol Pablo, which the Lord Himself gave to him, ay ngayon binibreakdown niya sa 4 na panukala. 4 propositions ang susunod na ipepresenta ni Apostol Pablo bilang kanyang argument sa nakapagliligtas na Ebanghelyo. Sabi niya sa verse 3, sa latter part ng verse 3, that Christ died for our sins in accordance with the Scriptures. Ito'y ayon sa salita ng Diyos. Because of His holiness and justice, God cannot allow a single sin to go unpunished. Banal ang ating Diyos. Siya'y matuwid. Hindi niya pwedeng talikuran na lamang ang kahit isang kasalanan. Hindi niya pwedeng pagtakip ang kanyang mga mata, ang kanyang mga tenga sa kahit isang kasalanan. But Christ died for us, for our sins. At sa pamamagitan ng gawa ng Mesiyas, ayon sa salita ng Diyos, God spiritually blesses sinners who deserve nothing but the wrath of God. Ito lamang yung ating dapat matanggap bilang mga makasalanan, ang buong puot ng Diyos. Ngunit sa kanyang kahabagan, na ayon sa kanyang salita, at first thing in mind na pwede natin balikan sa lumang tipan, Isaiah 53. Napakaganda na kabanata. Napakagandang paghihimok sa atin na ginawa ng ating Panginoon na pinangakong Mesiyas para sa mga makasalanan. Christ would die in the place of sinners for our sins bilang kahalili ng mga makasalanan. Hindi tayo mamamatay para sa ating sarili lamang, kundi meron namatay para tayo'y tubusin mula sa kasalanan. And that He was raised, sa verse 4, sapagkat ito'y patunay at patotoo ng kamatayan ng ating Panginoon, na siya'y binuhay muli. The Roman soldier guaranteed Jesus' death with the point of his spear, and the centurion had certified his death certificate. At ito nga'y pinresenta nila kay Pilato. Patotoo na patay na yung nakabayubay sa krus. Alam nila kung sino yung patay na at sino hindi pa. Ngunit ang ating Panginoon, they certified na siya nga'y tunay na patay na. At ito nga'y binigay kay Pilato. His burial evidenced the fact that he was dead. Siguro sa panahon natin uso yung nililibing na patay, no? Pero nung panahon na yon, ang mga nililibing ay yung mga patay. Hindi sila naglilibing ng mga buhay pa. At ito'y patotoo, patunay na ang ating Panginoon ay totoong namatay sa krus. Certified, may death certificate na pinresenta. That He was raised on the 3rd day in accordance with the Scriptures. Naroon na naman. Ang sinasabi ng Apostol Pablo na ito'y patotoo ayon sa salita ng Diyos, according to the Scriptures. Na ito'y kanya hindi invention lamang, kundi binabalik at binabalikan niya ang mga pangako ng Diyos, ang mga propesiya ng Diyos, at ang mga kaloob ng Diyos na gagawin upang sa ating katubusan. According to the Scriptures. On the 3rd day, ayon nga sa mga nag-embalsamo, very crucial ang ika-3 araw, sapagkat doon nagsisimula na maagnas, bumabaho, at nakikita nabubulok na yung bangkay. The 3rd day was very important to the fulfillment. Ang ating Panginoon, na bagamat siya'y namatay, hindi nabulok ang kanyang mga laman. Hindi siya naagnas. At siya'y nabuhay muli bilang patotoo at bilang fulfillment ayon sa salita ng Diyos. Jesus was not raised like those whom He had raised. Sa accounts ng Ebanghelyo, may mga binuhay muli ang ating Panginoon. Si Lazaro, siya'y binuhay muli, ngunit siya'y namatay ulit.
ang ating Panginoon ay hindi na namatay magpakilanman. He was raised from the dead. He has a new glorified body. It was and is a real physical body. Meron siyang laman, meron siyang buto, ngunit hindi na ito subject sa kamatayan. Kung babalikan natin si Doubting Thomas, ayaw niya maniwala. Ngunit nang pinakita ng ating Panginoon ang kanyang mga sugat, siya ay naniwala, siya ay sumampalataya, at pinagpala siya ng Diyos. Pinapakita sa atin na ito'y tunay na katawan, glorified, maluwalhati, at hindi nakilanpaman na subject sa kamatayan. At sa verses 5 to 11, to summarize it, nabanggit doon that He appeared. Nagpakita ang ating Panginoon matapos na siya'y mabuhay muli. Siya'y nagpakita. God chose to establish the historical reality of the resurrection through many post-appearances or post-resurrection appearance. Siya'y nagpakita sa mga individual, siya'y nagpakita sa mga grupo, siya'y nagpakita sa mga kalalakihan, siya'y nagpakita sa mga kababaihan, siya'y nagpakita sa publiko, siya'y nagpakita sa pribado, at sa iba't ibang oras ng araw. Hindi natin madidenay yung bagay na yun. At sinabi nga, siya'y nagpakita sa 500. Hindi maaring ang 500 ay na-scam. Hindi maaring ang 500 ay nag-hallucinate lamang. At hindi maaaring ang 500 ay meron sariling unified na gawa-gawang kwento lamang. Kundi ang ating Panginoon ay pinakita niya ang katotohanan ng kanyang pagkabuhay muli. Certified by the witnesses. Too many to mention, kumbaga. At hindi nga natin madedenay ang bagay na iyan. There's a reason for the certainty of the resurrection. Why? Because it points us back to Him, to the gospel that we proclaim. Ang kanyang buhay, kamatayan, at pagkabuhay muli. Tiyak na nangyari, tiyak na kanyang ginampanan, at tiyak na katubusan para sa atin. Sa pamamagitan ng kanyang buhay, ay tinupad niya ang kinakailangan ng batas ng Diyos. At sa kanyang pamamagitan ng kanyang kamatayan, ay binayaran niya ang parusa sa batas ng Diyos. Ang kanyang pagkabuhay muli ay tiyak. At ang kanyang kapahayagan ng pagliligtas ay tiyak din. Dapat tayo ay maging tiyak sa ating hinawakang ebanghelyo. Ang pinlanong katubusan ay nagkaroon ng accomplishment sa panahon at sa pamamaraan na iyon. It gives His people certainty to the promises of God. May katiyakan. Sapagkat siya'y nabuhay muli, lahat ng pangako na Diyos finds their amen in Him. Nasa Kanya ang lahat ng katubusan, lahat ng pangako, lahat ng biyaya. He was raised to give His people hope and victory with certainty. Naway ganito yung makita sa atin. Tayo namumuhay, bagamat walang katiyakan ang mundong ibabaw, pero meron tayong katiyakan na tayo nga ay tunay na nagtagumpay sapagkat ang ating Panginoon ay nabuhay muli at nabubuhay magpawalang hanggan. Sapagkat kung hindi nabuhay muli ang Panginoon, ang tanging katiyakan lamang ay lahat tayo nabubulok at naagnas bagamat buhay pa tayo. At tayo ngay mamamatay ayon lamang rin sa ating sariling kasalanan. We would die on our sins na walang haharap para sa atin. Pamilyar po siguro tayo sa mga, sabihin natin, no, mga nagbibigay ng mga papremyo. Lalo-lalo na siguro kung mga napakalaking premyo nito, bagong bahay, bagong sasakyan, o kahit yung mga, sabihin natin, napalalunan na amount. Usually may mga photo op yan. Halimbawa, bagong kotse, nanalo kang bagong kotse, merong cardboard na korte ng susi. Ganon din sa bahay, meron ng cardboard na korte ng susi ng bahay. At kung nanalo ka ng malaking amount, may napakalaking cardboard na nakalagay doon yung amount na yung napalalunan. For sure, yung mga tao nakatanggap ng premyo na yun ay hindi nagkakaroon ng kagalakan doon sa cardboard lamang. Ang gusto nila yung tunay na bagay. Pero ewan ko na lamang kung meron gusto niya yung cardboard, pero ang kanyang pananaw ay panghawakan niya ay yung pangako na nakapaloob doon sa cardboard na iyon. At ganito rin tayo bilang mananampalataya. Na bagamat nababasa natin ayon sa salita ng Diyos ang lahat ng kanyang pangako, ngunit ang ating pinanghawakan ay natapos na,
nagampanan na pangako ng Diyos. Makita natin mga kapatid, bagamat mahal na mahal natin, binabasa natin, minimeditate natin salita ng Diyos, ang objective reality, ang totoo na at meron tayong katiyakan na mamuhay ay ang pangako ng Diyos na naganap na at tikat niyang patuloy na gaganapin magpawalang hanggan para sa atin. Kaya makita natin ang realidad ng pagkabuhay muli ay may katiyakan na binibigay sa bawat mananampalataya. Na bagamat mamamatay tayo bilang mga makasalanan, tayo ay mabubuhay na magpawalang hanggan kasama ang ating Panginoon na nabuhay magpawalang hanggan. Kaya mahamon tayo. Tayo nga ba ay napapagpatibay ng mga pangunahing bagay ng Ebanghelyo? Are we strengthened by the first importance of the gospel to live our lives with certainty? O tayo'y nangangamba pa rin, hindi natin alam, nababalisa tayo sa mga bagay na nangyayari sa paligid. Meron tayong tiyak na Ebanghelyo. Ang ating Panginoon ay tiyak na nabuhay muli. At naway makita ang katiyakan na ito sa atin, lalo na bilang mga mananampalataya. If you find nothing in the primary, nothing will matter in the secondary or in the tertiary. Because Christ rose again, gives the gospel, the good news of salvation. At kung hindi tayo magiging tiyak o hindi magiging sapat ang ginawa ng ating Panginoon, kagaya na lamang na sabi ni Apostol Pablo, tayo nga'y mabubuhay in vain. Na maring sinasabi natin totoo, yung mga bagay na yan, ngunit hindi naman talaga natin pinanghawakan na may katiyakan. We will die in vain. Because our Redeemer lives, gives to us, that is indeed, sabi nga niya, ang huling niya kanya sinabi, habang siya na doon sa krus, it is finished. Tapos na. Ang katubusan ay naganap na. Naggampanan na niya ang kailangan niyang gawin upang tayo iligtas sa mga kasalanan. Naway mahimok tayo, makita natin, at madulog pa tayo sa pagpapasalamat at papuri sapagkat kanyang ginawa ang mga bagay nito on our behalf, according to the Scriptures. Noong nakaraang taon, dahil siguro sa epekto ng pandemya, ay nakilala natin yung napakaraming sari-saring mga influencer. Noong nakaraang taon ay may nagsabi nga nagsabi yung kanya panukala na 100 pesos na motivational rice. Ginawa niya yon upang tayo daw ay mahikayat abutin yung ganong antas. Nasa ganon ay masabi na natin na tayo ay nasa estado na ganon, na kaya natin, afford natin at para sa atin yung ganong kamahal na bigas na iyon o na kanin na iyon. Ngunit ang ating ebanghelyo na pinapangaral ay kabaliktaran ng mga gawa ng mundo. Hindi tayo ang sarili natin tinataas upang ma-attain anumang level ng motivation na yan. Ngunit ang ebanghelyo na kagaya na pinangaral ni Apostol Pablo na kanya natanggap at tayo na rin ay tumanggap na kung saan ang ating Diyos na banal, ang ikalawang persona ng ating Trinidad na Diyos ay nagpakababa, nagkatawang tao, naglingkod na may kababaan. Siya'y nabuhay ng perpekto, walang kasalanan. Siya'y namatay sa krus para sa ating mga kasalanan. At siya'y nabuhay muli at ngayon ay nakaupo na sa kanang luklukan ng Ama para mamagitan. Nakita natin, nagpakababa ang Panginoon at yun ay sapat para sa ating mga makasalanan. Kung hindi ka pa rin mahihimok sa mga bagay na pagpapababa ng ating Panginoon, ay hindi ka lalo mahihimok ng iyong pagpapataas upang makuha ang buhay na magpawalang hanggan. Walang anumang bagay ang pwedeng magbigay sa iyo ng motibasyon sa pananampalataya kung ang nakikita mo ay hindi pa rin sapat ang ginawa ng Panginoon para sa iyo. Nawa ay makita natin na ito'y sapat. Ang kanyang buhay, kamatayan at pagkabuhay muli ay sapat at tiyak para sa ating pananampalataya. At bilang pagtatapos, the first importance of the true gospel must be clear. Christ died for our sins. He was buried and raised, and He appeared according to Scriptures. Bumabalik at bumabalik tayo sa salita ng Diyos. Ayon sa salita ng Diyos. Ito yung objective na realidad, tunay na nangyari, tunay na ganap. Para nang sa ganun tayo may katiyakan sa ating buhay na walang katiyakan sa mundo na ito.
in the few weeks to come or even sa ilang araw na lamang ay gugunitain muli ng mundo ang Holy Week version 2024. Nakailang Holy Weeks na siguro tayo sa ating buhay na kung saan ang pananaw ng mundo ay si Jesucristo ay mamamatay muli, mabubuhay muli. Ngunit tayo bilang mga mananampalataya, alam natin na minsan lang namatay ang ating Panginoon. Minsan lang inalay niya ang kanyang sarili para sa ating mga kasalanan sapagkat yun ay tiyak, may katiyakan. Yun ay sapat para tayo iligtas. Hindi tayo maglo-look forward muli next year upang mamatay at mabuhay muli ang ating Panginoon. Kundi tiyak ang ebanghelyo ng ating Panginoon. Si Kristo ay minsan na nagbayad sala na sa ganun ang kanyang mga tinubos ay tunay na magkaroon ng buhay magpawalang hanggan. Once and for all, sufficient, sapat para sa ating kaligtasan. This is Christ dying on behalf of His people, not people doing things for themselves. At yan ang ebanghelyo ng biyaya, na kung saan nagpakababa, finulfill niya ang hindi natin kayang gampanan. At higit pa doon siya namatay, na tayo dapat mamamatay. At ang kanyang pagkabuhay muli ay pagpibigay ng katiyakan na tunay ngang katubusan ay nariyan. Sapat ang ebanghelyo ng Panginoon. Sapat ang ebanghelyo ng biyaya kung bakit nga yan ay biyaya ng Diyos. So with a confused gospel, people certainly die in their sins. But believing in the biblical gospel strengthens believers to live with certainty. At ito rin yung paghihimok namin sa mga wala pa kay Jesus, na makita natin ang tanging kasapatan sa ating Panginoon. Na ang tanging makita natin ay may katiyakan ng ebanghelyo na sa ganun din ang mga wala pa sa Panginoon ay mamuhay din na may katiyakan, lalo-lalo na sa magpawalang hanggan. Napakaganda, napakatamis ng ebanghelyo. Huwag natin gawing mapait, maalat o maasim ito, kundi panghawakan natin sapagkat yan ay biyaya na mula sa Diyos na nagbibigay ng ating ultimate na pangangailangan. Tayo po manalangin. Aming Panginoon, salamat po sa inyo pong kahabagan na nagkaroon kami at binigyan nyo kami ng kasangkapan ng biyaya na balikan ang inyo pong salita, ang ebanghelyo na siya nagliligtas ayon sa inyo pong salita. Kaya nawa ay mahimo kami at magbigay sa amin ng tunay na pagsisisi sa kasalanan at pagtanggap at pananampalataya sa inyo pong ginawa lamang na hindi namin tinataas ang aming sarili upang makuha ang buhay na magpawalang hanggan, kundi ito inyo pong ginampanan na para sa aming mga makasalanan. Kaya kami lubos nagpapasalamat sa inyo. Kaya kahabagan nyo rin, Panginoon, ang mga wala pa po sa inyo na sa ganun din matamasa nila ang buhay na magpawalang hanggan na may katiyakan ayon sa inyo pong ginawa sa bilang kahalili sa aming mga makasalanan. At madakila kayo, maluwalhati kayo sa inyong pong gawa ng kaligtasan sa ngalan ni Jesus.